Vaccine day na naman nga ng ating baby Gianna today. Konnichiwa, Jana des. I am a first-time mom and welcome to my Mommy Diaries. Today is March 5, 2025 at schedule na naman nga ng vaccine day ni baby Gianna. Super aga naming nag-prepare today kasi last time napakadaming tao, inabutan na kami doon ng karamihan ng pila. 5 AM pa lang nga, gumising na kami ni mama at nag-ready at niliguan na din si baby. Kailangan kasi before mag 8 AM nandun na kami sa center para mauna kami sa pila. Sa barangay center po talaga kami nagpapavaccine kasi nga libre at sayang naman at binabayaran naman natin yung mga mamamayan. Kaso nga lang, hindi lahat ng vaccine ay available sa center. Kaya minsan makikita nyo yung vlog ko, sa pedya kami nagpapavaccine. At kahit medyo mahal talaga magpavaccine sa private, kailangan talaga kasi mahalaga talaga ang immunization sa mga babies. Pero today ay schedule niya ng second dose ng vaccine ng kanyang PCV or anti-pneumonia at saka patak niya ng anti-polio. And of course, bit-bit ko na naman si baby Gianna sa aming favorite baby carrier from Ma'am Cozy at kasama namin syempre ang kanyang lola. Sumakay na kami ng tricycle papunta dun sa barangay center namin. Actually, malapit lang din naman. May isa akong post, sabi ko, tiis-tiis lang muna kami ni baby sa tricycle. And then may nag-comment, sabi, ba't daw hindi kami mag-grab? Sabi ko naman, hindi uso ang grab dito sa amin kasi kami nasa probinsya, nasa Quezon Province po kami. Ang pinaka-mode of transportation dito within the municipality ay tricycle. Kapag commute, ganyan, tas meron ding jeep, bus kapag malalayo. At sa sobrang ka-OA, nauna pa kami sa ibang staff at pumapangatlo nga ako dito sa listahan. Which is okay na okay kasi nga para una kami sa pila. Andito na nga din yung mga kabatch ni baby. Ang totoo niyan, si baby ang pinakamalaki sa mga kabatch niya dito. Dumating na nga din itong si Tita Ising na nag-aasikaso nga sa amin dito. Tapos kung kailan nandito na kami, saka ko naalala na nalimutan ko yung aftershots na panlagay ni baby after turukan. Dali-dali nga akong umuwi tapos pagka-uwi ko, saka ko naalala na iwan ko naman pala yung susi ng bahay sa bag ko. Ano ba yan? Sumasali pa sa voice over yung iyak ni bebe. Ang nangyari, nagtawanan lang kami ni kuyang driver. Nag-joyride lang ako kasi siya na din yung sinakyan kong tricycle pabalik dito sa center. Tapos sakto naman, sabi ni ate na nakasabay namin, papahiramin niya na lang daw kami kasi meron siyang dala. Thank you po. Sana sinabi niyo agad bago ako umalis. Char, joke lang po. Thank you. Kinuha na nga ang timbang at saka height ni bebe. Kung napapansin niyo, lumang-luma na talaga yung timbangan nila. Pag nakaluwag-luwag tayo, sana makapag-donate ako ng timbangan ng baby. Medyo delikado kasi yung nakahang, unlike dun sa digital na ilalagay nyo lang si baby sa may table. Habang nag-aantay ng turn ni baby na i-vaccine, pinadede ko na nga muna kasi nagliligalig at medyo nakatulog din siya. Kaya eto, paggising niya, sobrang energetic at smiling na naman tong bata na to. At hanggang ngayon, kahit may hikaw na siya, lagi pa rin siya na pagkakamalang boy. Kaya naman, antay na akong humaba ang buhok ni baby ng maipitan at magmukhang girl. Yun din talaga yung nilulook forward ko, yung maayusan yung baby, kaya gusto ko ng girl. Ito pala yung sinasabi kong after shots by Tiny Buds na pinapahid sa turok ni baby para mawala yung sakit. Na ilang beses na nga napatunayan kung effective talaga. Sobrang happy pa dito ni baby. Wala siyang kamalay-malay na malapit na siyang maturukan ulit. Ay ako na naman nga ang kinakabahan kung sino yung hindi tuturukan. Syempre bilang nanay, tsaka takot talaga ako sa turok. Feeling ko talaga ako yung tuturukan dito. Tingnan nyo naman. Tapos si mama naman nakaabang ang kamay para pahidan agad ang after shots at tingnan yung reaction ni baby. Super effective talaga nito, parang wala lang ulit. Ay tapos na-stress ako kay mama din at ang daming ipinahid. Di ba kung naaalala nyo, nang hiram lang tayo. Sobrang dami niya kasi talagang pinisil, konti lang pwede na. Baka maubusan yung may-ari. Sorry po. Bawi na lang po kayo sa next vaccine natin. Ako naman magbibigay. Pero tingnan nyo naman si baby, parang wala na yung sakit agad sa kanya. Kaya very kailangan talaga yun. After naman ay pinataka naman siya nung sa bibig yung anti-polio naman. Dapat pala same day nagpa-vaccine na din kami ng Rota vaccine, yung anti-severe diarrhea. Nawala dito sa center kaya no choice, sa pedya or sa private kayo magpapavaccine ng Rota vaccine. Pero naglipat kasi kami ng pedya and ang sabi niya abot pa naman, so buti na lang umabot si baby. And thank you so much po nurse at kay midwife. Ngayon ko na-realize talaga na kapag may baby na kayo, isa dapat as parent ay mag-aasikaso talaga kasi sobrang alagain ng bata. Kaya saludo din talaga ako yung sa mga working moms na kinakaya pa talaga nilang magtrabaho habang inaalagaan ang bata. Yun ngang full time na pagnananay, sobrang hirap na. Paano pa kapag working na? Kaya hindi mo din talaga ma-judge yung kumukuha ng mga helper kasi kailangan talaga. Kasi syempre bilang bagong panganak, hindi lang naman yung baby yung inaalagaan. Dapat inaalagaan din yung nanay. Kasi mapa CS or normal delivery man yan, kailangan pa rin talaga ng recovery at patuloy yon hanggang ilang taon bago ulit mag-gain ang dating self. Eto nga ako at ika 3 month postpartum ko na naglalakad
lumalagas na ang buhok ko. Sino ba dyan yung mga pakalbo na say present? At buti na lang din nandito ang aking mama na nag-aasikaso sa amin ni baby, sa akin. Kapag napupuyat ako sa gabi, syempre paiba-iba pa ang tulog ng baby. Si mama nag-aalaga sa umaga, ako naman natutulog. Akala ko exaggeration lang yung kasabihan na it takes a village to raise a child. Pero totoo pala no, hindi talaga biro ang magpalaki ng bata. Simula pagbubuntis, simula pa lang talaga yun. Pero ang kapalit naman nun habang lumalaki si baby, ay pasaya rin ng pasaya kasi nakikita mo yung development niya. At ang saya-saya sa bahay, lagi kang merong nilulook forward araw-araw. And that's it na lang muna for today, Jane!